Hello guys, good morning. Kamusta kayo? So ngayon guys ay November 6, 2023. Time check natin ay 9:10 AM. So guys, meron tayong aayusin ngayon. So laptop, Acer Aspire ES1131 guys. So medyo maliit lang siya guys. So ang gagawin natin dito guys sa laptop, i-upgrade natin siya ng SSD drive. So, babagal kasi. So, guys, panoorin nyo. Sana makatulong. Tara. So, open muna natin yung laptop, guys. So guys, ito yung dati niyang hard drive. So tanggalin natin. So ito. Palitan natin siya ng SSD. So guys, check natin kung na-detect sa BIOS yung laptop. Yung kinabit nating SSD. Check natin. Ayun guys, na-detect siya. So ayun. So ready natin kung saan ang root priority. So ilagay natin sa USB. Then insert natin yung ating USB recovery tools. Save natin.
Hindi na-detect yung USB natin guys. So, lipat natin sa ibang USB port. So, ayan, na-detect na guys. So, restart natin. So, ang error message niya mga guys ay security boot failed. So, alisin na. Ano natin, i-configure natin sa BIOS yun guys. So, tanggalin natin yung secure boot. Secure boot. So, kailangan pag secure boot ay so, lagyan muna na. Pakita ko sa inyo to guys. Medyo tricky to eh. So, kung makikita nyo guys dito sa boot. So, ang nakalagay doon ay sa boot mode ay UEFI. So, yung secure boot guys, ito. So, enable siya and then hindi mo siya ma-change. So, ang gagawin natin dito guys para ma-change natin. So, pasok tayo dito sa main. Sa security. Then, lagyan na iset natin yung supervisor password. So, set tayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So, bahala na kayo guys kung anong password ilalagay nyo. So, pagka na-iset nyo na yung supervisor password, so, makikita nyo ngayon sa boot. So, ayan o. Yung secure boot ay ayan na, pwede mo na siyang ma-disable. So, i-select mo lang. Ayan guys, select mo lang. And then enter. Disable. So, F10 natin. And then save. So, ganun lang guys. So, check natin kung magbo-boot na sa ating recovery USB tools. So, yon. So, select na natin yung ating Windows 10. Ayan. Yun, magbo-boot na guys. So, ayan. So, set na natin. So, next, install now. Accept. Next. So, yan. Partition na natin. Okay. Then, next. So, yan. Installing Windows na. So, guys, ganun lang. Kapag mga ganitong model, so, hindi mo mai-edit or mai-disable yung secure boot. So, kailangan mo munang iset yung supervisor password para mag-turn on
yung menu nung secure mode. So sana guys may natutunan kayo dito sa video na to. So maraming salamat. Bye!